Well, actually, the whole point is para sa mga bashers ko, malaman nyo na hindi ako nag-wawaldas, nag-rulstay ng pera. Na pinag-iipunan ko lahat ng ginagastos ko pag travel. Ano ko, Nepo Baby? So yun guys, I've decided to post our travels and share with you lahat ng travels ko kasi sobrang dami ng videos namin and pictures ng travel namin ng mga bata. So kung magpo-post ako, i-post na lang at i-edit para at least kahit tumagal ng panahon, nasa online lang yung mga travels namin. Actually, matipid naman talaga kami pagdating sa travel. Depende sa lugar na pupuntahan namin. Like for instance, sa Hong Kong, hindi masyadong trip ng mga bata yung pagkain sa Hong Kong. Madalas, fast food. Medyo mahal ang pagkain sa Hong Kong. Sa Japan naman, nagko-convene kami. Bumibili kami doon sa mga supermarket na 50% or 30% off na kasi sa Japan pagdating ng 6 p.m. nag-i-start na silang paglagay ng mga 50% ay 10% off sa mga foods nila, pati sa mga meat na iluluto for this day. Nakabili ako ng beef na 50% off siya sa original price niya kasi nasa bandang 8 p.m. na yun. So at least nakamura ka, diba? Tapos bumili ako ng sushi platter, naka 30% off na siya dun sa original price niya. Pero meron kaming gustong kinakainan sa Japan na sobrang sarap. Kung anong oras nila gustong magising, unless meron kaming scheduled tour. Pero kung halimbawa kami lang, DIY lang, pinapabayaan ko sila matulog hanggang anong oras sila gusto matulog. Pero normally 10 gigising na yung mga yan, pagkain or may nabili kami pagkain sa supermarket or sa convenience, yun na yung pinaka lunch namin. Tapos kakain na kami ulit mga 6 p.m. ganun, kung saan kami datnan. Ganun. So, nakakatipid kami. Tapos, pagdating namin sa accommodation, kakain ng cup noodles. Ang ganun ba? Ito, controversial. Pero, gusto lang siyang i-share. In my opinion ko po, ang cup noodles ng Japan is healthier than any other cup noodles. Or any instant noodles. Yung instant noodles ng Japan ay healthier than any other couples. Pagka sa Japan kami, pinapabayaan ko yung mga anak ko kumain ng couple. Isa pang tipid tips, nagbubook ako ng hotel sa mga may breakfast. Meron akong discover na isang hotel, Comfort Hotels. Comfort Hotel chains siya, na nag-offer ng murang accommodation with breakfast. So, na-discover ko lang din yon sa isang vlogger, and we tried it. Maganda naman, spacious, ganda. And then, ang kagandahan pa niya is meron siyang free breakfast. Hindi mo na kailangan magbayad ng additional breakfast para sa mga kasama mong bata. Kasi sa ibang chains, sa mga ibang hotel chains, kailangan mo magbayad ng breakfast para dun sa mga bata, no? Pero dito, hindi na. Usually, up to 10 a.m. ang breakfast. So, bababa kami ng 9:30. Tapos kakain kami.
Tapos, brunch na siya. So, nakakatipid ka na din ng breakfast. Kaya helpful talaga sa amin yung maraming yung may free breakfast na accommodation. Anyway, ayun lang. Pagdating naman sa mga airfare, ang ginagawa ko, nag-aabang talaga ako ng seat. Hindi ako magbubook ng airfare na mahal. At napakaswerte ko lang, nasuswertehan ko siya kasi madalas, no sa mga target kong date, yung seat sale, guys. Kaya, yun, nung halos all our travels are all seat sale. So, as in, ang pinakamahal na nabook kong um, airfare yata is nasa 30 plus yung 30,000 plus yung Japan namin ng December ng mga bata. So, yun. Kasama na dun yung baggage allowance. I think umabot siya na 32,000 pesos. Kasama dun yung baggage allowance na umabot ng hanggang 60 kilos. Seat selection yon, and meron din siyang food, in-flight meals. Sa Google, meron silang feature dun na Google Flights. Sa Google Flights. So, punta ka sa Google, hanapin mo yung flights, dun sa mga tab mo kung ano yung pinakamurang offering dun sa fare. So, yun, sa Google. Tapos, i-encode mo dun kung ano yung gusto mo puntahan, from to, and then, yung target dates mo. Tapos makikita mo lahat ng airlines doon. Pag ang budget ko for international travel, normally, maximum of 8,000 per head. Pag mas mataas sa 8,000 per head, hindi ko binubook. Kasi mahal. Diba? So, I also used to like abang talaga ng mga seat sale. So, siguro ang pinakamura na nabook ko na is way back in 2017. Balik yung ticket namin ni Ian from UAE to Philippines. It's from Dubai to Manila. Nag piso sale. And then siguro by God's grace, pag open ko nakita ko may seat sale, as in piso sale siya. So sa UAE, it's 1 dirham. Umabot lang siya ng 220 dirhams, something like that. So i-times nyo lang yun ng that time, it's 13.50 per 1 dirham. So kasi magkano lang yun sa 2,000 plus. 26, 27. So yun sa hotel, nabanggit ko na yun. Budget ko lagi dyan is 4,000 to 5,000 per night. Yung travel namin sa Hong Kong with my mother, with my nanay, yung hotel, actually hindi siya hotel, it's a guest house. So sa hotel yung mga guest houses. Ano siya, isa siyang flat, isa siyang condominium, tapos may mga rooms yan. Tapos bawat room pinaparenta nila. So nakahanap ako ng 19,000 for 4 nights, 5 days. 19,000. So, mura siya. Mura nga ba? 4 nights. Sa 4,000 plus per night. Ano ba yung pinaka-memorable na travel ko? Yung first time namin sa Japan ng mga bata. Kasi first winter experience namin yun.